Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Pagka-blood mo kasi para bang kakaiba. So pag ito yung ginagamit ko, feeling ko talagang yun nga, sabi ko parang sa akin, parang akin ito. Nakakaloka sila. Talaga namang lahat na naisip nila para lang sila maka-epal, di ba? Normally, titingnan natin yan, aalamin natin kung magkano ginastos. Pasok sa general principles. Basta wag lang napupunta dun sa area ng namimili ka na ng boto. Larawan ng mga suliraning kinakaharap ng ating bansa ang mga ipinipintang obra ni Elito Sirca o mas kilala bilang Amang Pintor. Para raw mas buhay at makatotohanan ang kanyang mga likha, sarili niyang dugo ang kanyang ginagamit sa pagpinta. Mamangha sa kakaibang obrang dugo sa report na ito. Ang bawat patak ng sariling dugo ni Elito Sirca o mas kilala sa tawag na Amang Pintor ang nagsilbing tinta niya sa pagpinta. Simbolo raw kasi ito ng damdaming gusto niyang ikulong sa kanyang mga obra. Doon ko ibinubuhos yung aking naramdaman. Pagka-blood mo kasi para bang kakaiba. So pag ito yung ginagamit ko, feeling ko talagang yun nga, sabi ko parang sa akin, parang akin ito. 10 taon siya na makitaan ng talento sa larangan ng sining. Gamit ang mga materyales ng kanyang karpinterong ama, nagsimula siyang gumuhit ng mga imaheng sumasailalim sa kalagayan ng bayang Kinagisnan, ang Pantabangan sa Nueva Ecija. Ang kanyang mga unang likha, gawa sa karaniwang pintura. Wala mang formal na edukasyon sa pagpinta, umangat at kinilala ang mga gawa niya, partikular na ang Mingan series na sumasalamin sa pinagdaanang hirap ng kanyang bayan. Nung maliit ako, nagsimula kami talagang hirap na hirap kasi yung bayan namin. Minsan nga yung mga pagkain namin doon, binabagsak na lang ng mga helicopter noon. So hanggang sa lumaki ako, yun, parang dala-dala mo yun. Kaya naman pinarangalan siya bilang folk artist ng National Commission on Culture and the Arts noong 2010. Pero tanggap niyang hindi lahat ay humahanga sa kanyang mga obra. Hindi siya natinag sundin ang gusto niyang ipinta. Sa pagkakataong ito, mas lalo pang naging kakaiba ang kanyang mga obra. Noong 1992, pumasok sa isip niyang gamitin ang sariling dugo sa pagpipinta para sa isang exhibit na alay para sa kanya. Sa mga artist kasi tayo, nag-iisip tayo ng paraan kung paano mapansin eh. So ginamit ko yung style ko na yan, mas lalong ma-appreciate nila. Uy, itong gawang ito, nanggaling talaga sa damdamin niya. Talagang mahal niya yung painting. Sinubukan niya magpakuha ng dugo sa ospital. Yung unang painting, nagpapakuha ako ng blood, sabi ko, kahit mga 10 ml, 5 ml, gano'n na blood. Pero hindi ako kinuhanan noon. Nang hindi payagan, gumamit siya ng cutter para sugatan ang kanyang sarili at saka ginamit ang dugo sa pagpinta. Doon talaga bumagsak ang katawan ko noon kasi hindi ko na mahalong ko na yun eh. Lambot at kilo. Lahat sa katawan mo na source, talagang panggagalingan ng blood yon. Sa takot na maging peligroso ang kanyang kondisyon gamit ang cutter, naisip niyang gumamit na lamang ng karayom para kumuha ng dugong gagamitin niya bilang tinta. Saka dadampian ng paintbrush at diretsyong ipipinta sa canvas. Sa loob ng 21 taong paggamit niya ng dugo, nakagawa na siya ng 15 obra. Ang karaniwang tema, pag-ibig sa bayan at sa pamilya. Gumuhit din siya ng mukha ng kanyang asawa at mga anak. Yung pagmamahal sa pamilya, kay misis, sa anak. Siya pa lang naman naipipinta ko na mukha mismo eh, ng isang babae sa blood. Ang kanyang serye ng lukso ng dugo ay nagawa niya nang minsang hindi sila nagkaunawaan ng misis niya. Kasalukuyan niyang tinatapos ang isang obrang dugo patungkol sa kasalukuyang isyong kinakaharap ng kanyang bayan. Ang painting niya ni Manny Pacquiao ay kasalukuyan niyang ipinapasubasta, pero ang iba hindi niya raw ibinibenta. Kasi unang-una, self-expression eh. Sariling damdamin mo yun nandun.
Kayang-kaya raw niyang tapusin ang isang painting sa loob ng isang araw kung hindi lang siya pinipigilan ng pamilya. Kasi siyempre naalala mo yung health, di ba? Kaya pag gumagawa siya, nakabantay, tapos pinapaalalahanan ko kung pwede, tama na, stop. Pero nung nakita ko, lalo na ngayon, yung mga subject na ginagamit niya sa painting niya, parang nandun na ako, supporta na ako sa kung ano man yung ginagawa niya. Pero ang naging pagtanggap ng pamilya, hindi naging kasing lalim ng pag-intindi ng ibang tao sa obrang dugo ni amang pintor. Normal lang daw ito ayon sa isang art critic. Sa unang reaksyon ng tao, pagkagulat, masasabing ng ibang tao na gimmick ang ginagawa niya. Ginagawa niya para makatawag ng pansin. Pero ang isang bagay na gimmick ay gimmick lamang kung ito'y walang tinatawag na substance o laman, no? Ang mga likha raw ni amang pintor, kinakitaan niya ng lalim. Naintindihan ko ang kanyang emosyon. Malalim ang tama sa kanya ng mga masasamang nangyayari sa kanyang mga kababayan sa Pantabangan at sa paggamit ng kanyang sariling dugo. Sa palagay ko, higit niyang nadarama ang paghihirap ng kanyang kapwa-tao. Kaya naman ang estilo raw ni amang pintor, dapat irespeto. Isang individual na pintor ay dapat igalang sa kanyang paninindigan at paniniwala ng kanyang relasyon sa kanyang sining. Ang paglikha ni amang pintor ng mga obra na sumasalamin sa lipunan ay hindi lamang para siya ay makilala. Ito ay kanyang paraan ng pagpapaita ng dalamhati sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang dugo. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.